tayo inshallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulullah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mga kapatid sa Islam, ngayong araw ay pag-usapan na naman natin ang isa sa mga bagay na ipinagbabawal ng Allah Ta'ala na kadalasan ay hindi binibigyan ng pahalaga ng karamihan sa atin. Dahil dito, usikum ibadallahi wa nafsi bitaqwallah fa inna taqwallahi khairu zadin liyawmil ma'ad. Pinapayuhan ko kayo o mga alipin ng Allah Ta'ala at gayon din ang aking sarili na magkaroon tayo ng takwa, takot sa Allah Ta'ala, sapagkat ang takot sa Allah Ta'ala ang pinakamainam na baon para sa araw ng pagbabalik. Ang ating topic, hindi ito mahabang usapin, but inshallah at least makapulot tayo ng aral sa usaping ito. Ang katapatan sa kalakalan at pagbabawal sa paglilinlang. Mga kapatid sa Islam, alam naman natin na may mga batas na kailangan nating susundin lalong-lalo na sa ating gawaing pang-araw-araw. Kabilang sa mga pangunahing prinsipyo ng Islam sa usaping pangkabuhayan, ang katapatan o pagiging sidq at pag-iwas sa panlilinlang sa kalakalan. Ipinapakita ng Propeta sallallahu alaihi wasallam ang pinakamataas na halimbawa ng katapatan sa bawat aspeto ng buhay, lalo na sa negosyo. Ang hadith tungkol sa panlilinlang sa paninda. Minsan, ang kwento nito ay napadaan ang Propeta sallallahu alaihi wasallam sa isang tindahan ng pagkain. Ipinasok niya ang kanyang kamay sa bunton ng paninda at nalaman na ito ay basa sa ilalim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra ala subrati ta'am fa adkhala yadahu fiha fanalat asabi'uhu balala wa qala ma hadha ya sahib at-ta'am قال أصابته السماء يا رسول الله قال أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس من غش فليس مني أخرجه Muslim. Ibig sabihin ng hadith na ito, pakinggang maigi mga kapatid sa Islam, ang sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam ay napadaan sa isang bunton ng pagkain. Ipinasok niya rito ang kanyang kamay at may nadaan ng basa ang kanyang mga daliri. Kumbaga, inilagay niya yung kanyang kamay doon. At mayroon po siyang naramdaman na basa doon sa ilalim. Kaya't sinabi niya, ano ito? Wa alaikumussalam wa rahmatullahi wa barakatuh. O may-ari ng pagkain. Sumagot siya, naulanan po, sabi ng tao. Naulanan po, usugo ng Allah. Sinabi niya, sallallahu alaihi wasallam, sinabi ng propeta, bakit hindi mo ito inilagay sa ibabaw upang makita ito ng mga tao? Kaya sinabi ng propeta sa kanya, sino man mandaya ay hindi kabilang sa akin. Sino man mandaya, sabi ng propeta, sallallahu alaihi wasallam, ay hindi kabilang sa akin. Kaya ang hadith na ito ay kabilang sa mga pangunahing batayan ng pagbabawal o al-ghish o pandaraya sa pagbebenta at pakikitungo sa mga tao. Ipinapakita ng propeta sallallahu alaihi wasallam
na tungkulin ng nagtitinda na ilantad ang mga detalye o mga depekto ng kanyang paninda at huwag itago ang anumang kapintasan, mga bagay na hindi maganda sa kanya upang malinlang ang mga mamimili. Kaya kung mapapansin nyo doon sa dulo ng sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man ghasya falaysa minni." Man ghasya falaysa minni. Sino man naman daya ay hindi kabilang sa akin. Ay isang matinding babala. Ito'y babala sa bawat nagbi-business. Okay? Sa mga mayroong mga kaunting business na huwag tayong mandaya. Ang kahulugan nito ay hindi na siya sumusunod sa gabay at pamaraan ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa gawaing iyon. At hindi ito nangangahulugan na siya ay lumabas sa Islam. So it doesn't mean na siya ay lumabas sa pananampalataya. Bagkus, maliban kung may ibang katibayan na nagpapatunay rito, bagkus siya ay nagkakasala. Ang hadith na ito ay napakahalaga sa mga usapin ng kalakalan, trabaho, pag-uulat, pagsusulit, at lahat ng uri ng pakikitungo sa kapwa sapagkat itinataguyod nito ang katapatan ng pagtitiwala sa lipunan. Kaya sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, "Afala ja'altahu fawqat sa'ami kayyarahun nas." Bakit hindi mo inilagay ito sa ibabaw upang makita ng tao? Ibig sabihin, kung mayroong kapintasan ang ibinebenta mo, sabihin mo, ipaalam mo. Huwag yung malalaman lamang nila na may diferensya, mayroong kakulangan, or may sira ang ibinebenta mo. Tandaan na sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, kapag kayo ay pumasok sa business o kayo ay bumili ng isang bagay at siya ay Muslim, "Man ghasya falaysa minni." Sabi ng propeta, sino mang mandaya ay hindi kabilang sa amin. Hindi kabilang sa akin. Walang problema. Kaya dahil dito mga kapatid, ang salitang ito ay isang matinding babala. Ang salitang ito ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay matinding babala. Ang pandaraya sa negosyo ay hindi lamang kasalanan sa tao, take note, kundi paglabag sa patnubay ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kung gagamitin natin itong hadith na ito sa iba pang mga aspeto ng pagbebenta, halimbawa bibili ka ng sasakyan ngayon, mayroong isang taong nag-viral kamakailan lamang na nagba-buy and sell ng sasakyan at ayusin daw niya and then papaanda rin. At kapag nabayaran na yung sasakyan, pagtakbo nung bumili ng sasakyan at pumatok yung sasakyan, hindi mo na siya pwedeng ibalik. So ito ay ilang gawain ng mga taong hindi makatarungan. Okay lang kasi hindi naman sila Muslim. Pero kapag sila ay Muslim na gumawa nito, matakot kayo sa Allah. Kapag kayo ay nandadaya dahil dito, sabi ng propeta, para may saulo natin, "Man ghasya falaysa minni." Sabi ng propeta, sino man ang mandaya ay hindi kabilang sa amin. So madali siyang may saulo, di po ba? At ganun pa rin babala sa pagkain ng karapatan ng mamimili. Sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Al-Muslimu akhul Muslim." Sandali lang, Abu Ayman. Ang Muslim ba, kinakain niya yung kapwa Muslim? Hindi po. Ito po yung ibig sabihin. Ang Muslim ay kapatid sa kapwa Muslim. Hindi ipinapahintulot sa pagpapatuloy ng hadis na sinabi ng propeta, hindi ipinapahintulot na ipagbili niya sa kanyang kapatid ang isang bagay na may depekto nang hindi niya ito ipinapaalam. So kailangan kapag nagbenta ka ng isang bagay, nagbenta ko ng sasakyan, kapatid ko, ito ay second hand na sasakyan
at mayroon po siyang diferensya. Ang kanyang transmission, ang kanyang makina, ang kanyang manibela, ang kanyang preno ay ganito. Ipaalam mo sa kanya yung sakit niya. Para at least naging makatotohanan ka sa kanya. At kapag bibilihin pa rin niya at sasabihin niya sa iyo na ako na lang ang magpapagawa, walhamdulillah. Hindi ka pasok doon sa sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bakit? Naging totoo ka. Naging matapat ka sa iyong kapatid na Muslim. Tandaan mo, al-Muslimu akhul Muslim. Kaya ang Muslim ay kapatid ng kapwa Muslim. Innal muslimuna al-ikhwa. O ang katotohanan na ang mga Muslim ay magkakapatid. Tayo bilang isang mga mananampalataya ay magkakapatid sa tingin sa Allah Ta'ala. Ang prinsipyo ng baraka sa kalakalan, sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, ang dalawang nagbibilihan ay may karapatan na umatras hanggat hindi pa sila nagkakahiwalay. Halimbawa, sinabi mo yung diferensya ng sasakyan sa bumibili. Okay, sinabi mo sa kanya, kapatid ko sa Islam o kapatid, brad, sister, may diferensya ang sasakyan na ito. 1, 2, 3, 4. And then sabi niya, ay wag na lang. Hindi ko na kukunin. So walang problema yan. Sa pagpapatuloy na sinabi ng Propeta Muhammad SAW, kung sila ay tapat at malinaw, pagpapalain ng kanilang transaksyon. Ngunit kung sila ay nagsisinungaling at nagtago, mawawala ang baraka. Muttafaqun alayh. Ang hadith na ito ay naisalaysay po ng dalawa ni Bukhari at Muslim. So, kapag naging totoo ka sa kanya at nagsabi siya ng totoo sa iyo na hindi niya nagkukunin, no, walang samaan ng loob. Kasi syempre, kung ako yung bibili ng second hand, kaya ako bibili ng second hand kasi mababa yung presyo at kahit pa paano magagamit ko na. Kung bibili din lang naman ako ng second hand at mayroong pang sira, hindi ko naman may takbo ng malayo, diba, magka-problema pa ako o kaya baka ma-aksidente pa ako sa daan. So hindi ko na ipagpapatuloy. Ikaw naman na seller ay hindi sasama yung loob mo sa kanya dahil may karapatan siya. Pero kapag itinago mo ang kapansanan, depekto ng produkto na ibinebenta, either sa sasakyan niyan, cellphone niyan, o mga bagay na gamit sa bahay, at hindi mo sinabi sa kanya, walang baraka, walang pagpapala doon sa pinagbentahan mo. Bakit? Nanloko ka ng kapwa mo tao. Mas masakit kapag siya ay Muslim na niloko mo. May pananagutan ka dyan sa Allah Ta'ala. Kaya ang ilan sa mga anyo ng pandaraya sa makabagong panahon. Mga kapatid sa Islam, ang rich sa panahon ngayon ay lumalaganap sa maraming paraan tulad ng, nabanggit natin ng ilan sa ila, pagtatago ng sira ng produkto. Ang cellphone ko na ito, iPhone 17 Pro Max, nahulog ito at nabasag yung kanyang screen. Nasira po siya. At ang ginawa ko dito ngayon, nagpapalit ako ng screen para ito ay magmukhang bago. So wag mo naman pepresyohan ng kagaya ng presyo doon sa tindahan. Halimbawa, binili mo siya ng 4,500 riyal at nagpapalit ka ng screen ng 500 riyal at ang presyo mo ay 4,000, nagamit mo na isang taon. So, babaan mo naman, hindi naman na yung sobrang laki. Bakit? Nagamit mo na ng isang taon. At the same time, nabasag na yung screen niya. And then, ibebenta mo sa presyong may kabigatan. So, hindi ka naging makatarungan doon. Kailangan malaman ng buyer kapag siya ay naging matapat sa iyo na seller, at least, di ba, sige, walang problema bro, walang problema sister. Bibiliin ko na lamang at kapag magkaroon ng problema, sabihin ko na lamang sa iyo. Di ba? Okay yun. Pero kapag sinabi mo at tumawad siya, so tumawad man siya, tanggapin mo. Kung hindi mo tatanggapin, may karapatan ka dahil ikaw yung seller. Ang buyer naman, may karapatan din siya na magbaba ng presyo. Kasunod, paglalagay ng depekto, item sa ilalim. Halimbawa niyan, yung bigas. Sa atin
kasi ito yung nag-trend sa ating ngayon, trending sa panahon ng mga buwaya o sa gobyerno. Yung ipinamimigay nilang bigas ay hindi makain. Kung hindi siya matigas, maraming kuto. At minsan, yung bigas na yon ay dinadala na lamang sa tindahan para ibenta. Ginagawa ng mga seller, tinatabunan nila yung mahinang klase ng bigas at tinapatungan nila ng magandang klaseng bigas. Kaya kapag sila ay kukuha doon sa bandang dulo, alam natin yan kasi pinanggalingan natin yan, so doon sila kukuha sa bandang dulo kung saan nandun yung mga lumang bigas. Araya yan, hindi mo ipinapakita yung katotohanan ng ibinibenta mong bigas. Maging sa trigo, sa panahon natin na, sa ngayon hindi ko alam kung mayroon pa rin sa atin sa Pilipinas. Pero trigo, noong kami ay elementarya, marami yan trigo. Trigo talaga napakarami. Pero ang marami sa akin kasi ito yung pinakapangunahing pagkain, kinakain ng mga Pilipino, bigas talaga. Okay? At ganoon din, pagbabago ng expiration date. May mga produkto na expire na. Ang ginagawa nila, binubura ito sa pamamagitan ng liquid. Meron silang pinabubura and nilalagyan ng panibagong tatak. Or kaya yung mga fresh na pagkain, tinapay, laban, juice, at kung ano pa. Yung mga expiration date nito, sticker lamang. So ang ginagawa nila, tinatanggal yung sticker at nilalagyan ng panibago. Sa mga nagtrabaho sa tindahan, sa supermarket, alam nila yan. Sa supermarket, yung binibili natin dyan na nakabalot na, ang ginagawa nila, tinatanggal yung unang balot, binabalot ng panibago, kinikilo at nilalagyan ng panibagong sticker. So ito yung pagbabago ng mga expiration date. Ito yung pandaraya. Kasunod, hindi pagsasabi ng tunay na kondisyon ng sasakyan at kagamitan na nabanggit natin kanina at paghadlang sa tamang pagsusuri ng mamimili. May mga buyer na sila ay sobrang maselan pagdating po sa pagbili ng produkto. Ako, dahil siyempre kapag ako ay bibili, titignan ko muna yan. Halimbawa, bibili ako ng sasakyan. Second hand na nga, marami namang tagas. Hindi pwede, hindi ko man bibilihin yan. So, ikaw na seller, tanggapin mo yan kasi yun yung totoo ng iyong ibinibenta. Gagawin nila yan, check engine nila yan, ipapaangat nila, titignan yung mga kasukasuan ng yung sasakyan, ibinibenta, para ako ay masatisfy kung totoo yung sinasabi mo hindi. At kapag makita ko na yung sinasabi mo ay totoo, magkakasundo tayo sa presyo. And then kapag nakita ko na tumatagas yung transmission, tumatagas ang makina, sira-sira yung kanyang mga boil, mga joint niya, so bababaan ko yung presyo kasi magpapagawa ko. So hindi dapat sasama ang loob mo na seller kasi nakita ko. Hindi porket ako yung seller, ito yung presyo ko. Isang sasakyan, ang sasakyan nito ay ipipresyohan ko ng 10,000 real, halimbawa. And then nakita ko, may tama dito, may tama dyan. Ang loob ng sasakyan mo, napakarumi at magpapalinis pa ako, magpapatransfer pa ako, at marami pa. So babawasan ko ngayon, gagawin kong 8,000 para yung kanyang pagpapagawa. Eh, siyempre, kung gusto mo, ibenta mo. Kung ayaw mo, huwag sasama yung loob mo. May karapatan ang bawat buyer na malaman nila yung ibinibenta mong produkto. Kapag ikaw bilang isang nagbebenta at hindi mo patitignan yung ibinibenta mo, may kalokohan yan. Basta ibibigay mo na lang ba, kukunin mo yung pera? Hindi po. Bigyan mo sila ng kanilang pagkakataon na makita nila kung yung produktong ibinibenta mo ay nasa tama at kung tama yung mga binanggit mo patungkol sa kanya. Now, ang lahat ng ito ay kabilang sa ipinagbabawal sa pananampalatayang Islam. Take note, bawal. Dahil ito ay panlilinlang, al-ghish, at ganoon din ang pagkain ng yaman,
ng tao ay hindi makatarungang paraan. Meron ako naalala na hadis na kung saan pag yumaman o kapag naging healthy ang isang tao, ang isang Muslim, dahil sa yung kayamanan niya ay galing sa panloloko, sa yaman na hindi naman sa kanya, lahat yan ay susunugin sa apoy ng impyerno. Wallahu alam kung tama yung hadith, correct me if I'm wrong, pero isa po yan na kasalanan na kung saan tumaba ang iyong katawan na galing sa haram. Ang taba na yan ay susunugin sa apoy ng impyerno, waliyadu billah, na wailayo tayo ng Allah Ta'ala sa ganong kaparusahan. Mga kapatid sa Islam, ang katapatan sa kalakalan ay hindi lamang usapin sa kita, kundi usapin ng pananampalataya. Ang sino mang natatakot sa Allah Ta'ala ay hindi manlilinlang. Ikaw na Muslim, never kang manloloko pagdating sa business. Hindi mo gagawin yan kasi may takot ka sa Allah Ta'ala. Hindi magtatago ng depekto. Sasabihin mo kung ano yung depekto ng paninda mo. At hindi magpapalago ng kanyang kabuhayan sa kasinungalingan. Hindi mo pararamihin ang iyong kayamanan na galing lamang sa kasinungalingan. Tuwang-tuwa ka naman, tanda mo na yumaman ka man sa pagsisinungaling mo, pagtatago mo ng mga bagay-bagay na depekto na ibinebenta mo, walang para ka. Walang pagpapala dahil nanloko ka. Sinabi ng Allah Ta'ala, sabi ng Allah, Ya ayyuhalladhina amanu, awfu bil-uqud. O kayong naniniwala, tuparin ninyo ang inyong kasunduan. Surah Al-Maidah, chapter 5, verse 1. Kaya panawagan sa lahat ng mga matatapat, mga kapatid sa pananampalataya, ang halal na kita kahit kaunti ay mas mabuti kaysa sa yaman na puno ng panlilinlang. Ang halal na kinita kahit kaunti ay mas mabuti kaysa sa yaman na puno ng panlilinlang, pandaraya, panloloko. Sana inshallah tayo bilang isang Muslim ay hindi mapabilang sa mga taong mahilig manloko. Minsan pa nga kahit kamag-anak mo, niloloko ka eh. Yung lupa na ibinibenta sa kapitbahay mo, ibinibenta ng ganitong presyo, at ganito yung sukat, sabi nung kapatid mo, ito yung sukat ng lupa, ito yung presyo ng lupa, pinatungan niya at binawasan yung sukat ng lupa kasi kukunin niya yung ibang parte. Lumaki na yung presyo, lumit pa yung size. Di ba may mga ganun na kamag-anak? Pagdating kasi sa pera, ito yung fitna, ito yung pagsubok, ito yung mga kadalasang nangyayari sa mga kamag-anak natin. Kamag-anak mo, kapatid mo pa yan, minsan talagang kapag dumating sa usaping pera, niloloko ka nila. Niloloko nila tayo. O binabago nila yung presyo. Kaya, ang baraka ay hindi nakikita sa dami. Marami ka mang kinita pero walang gantimpala. Nakikita ito kundi sa kapayapaan ng puso, panatag ang ating mga puso, masaya tayo, maliit na halaga, at least mayroong baraka, walhamdulillah. Katatagan ng kabuhayan, yung business mo, kahit maliit yung kinikita niya, at least halal, mayroong baraka. Natutuwa ka kasi tuloy-tuloy, hindi kagaya nung nagbenta ka ng malaki ngayon, susunod na araw, wala na, stop na. Bakit? Nanloko ka. So hindi pinagpatuloy ng Allah Ta'ala, hindi pinahintulutan ng Allah na ito'y tuloy-tuloy mong gagawin. At kasiyahan, of course, ng Allah Ta'ala. Natutuwa sa atin ng Allah Ta'ala sa ginawa mong business na ito. Bakit? Hindi ka nanloko ng tao. Kaya ang isang mananampalatayang Muslim, maging tapat sa pagbebenta, malinaw sa kondisyon ng produkto, at takot sa pananagutan sa araw ng paghukom. Yan ang dapat tangiin, ugaliin natin bilang isang mananampalataya. Kaya mga kapatid sa pananampalataya, ito po yung maigsing usapin natin sa araw po ito.
Inshallah, naway nakapulutan po natin ang aral ang mga napag-usapan natin dahil syempre tayo ang gusto natin kasi yung makakuha tayo ng gantimpala ng Allah Ta'ala, hindi yung gantimpala na panandalian. Ang gusto natin yung pangmatagalan, no matter what, kahit anong mangyari, mag-business ka ng halal, katanggap-tanggap, mayroong baraka ang kinita. Mag-business ka na may kasamang haram, yung kinita mo dyan walang gantimpala. Dahil nanloko ka, nandaya ka ng kapwa mo tao. Maging sila man tayo bilang isang Muslim, maging ay hindi pa Muslim. Kasi ikaw ay representative, ikaw ay nagpapakita ng kagandahang ugali ng mga Muslim. Last, mayroong isang kwento na may share ko lang sa inyo. Minsan, mayroong isang imam na napunta ng ibang bansa. At ang imam na ito, araw ng Friday, ay patungo siya ng masjid kung saan siya magkukhutbah. Sumakay siya ng bus at siya ay nagbayad ng ganitong halaga at ibinalik sa kanya ang sukli ng sobra. Ngayon, yung tao, yung imam, nagdadalawang isa. Sabi niya, ibabalik ko ba yung pera na ibinigay niya sobra or itatabi ko na lamang? Naglalaro yung isip ko doon, sabi ng imam. Ito yung totoong nangyari sa kanya. Ngayon, noong siya ay malapit ng bumaba, tumayo siya at ibinalik niya yung sobrang sukli ng driver. At siya ay kinausap ng driver, sabi niya, sa itsura po ninyo, kayo po ay imam ng masjid. O ibig sabihin, kayo ay Muslim. At dahil sa ipinakita ninyo, doon nakita ko na ang mga Muslim ay hindi sila nanloloko, hindi sila nandaraya. Nang dahil dito, matagal ko ng pinag-aralan na pasukin ng Islam. Sinubok ko lamang kayo kung kayo ay naging totoo sa amin, sabi nung driver. Sinadya kong pasobrahan yung aking sukli para aking makita kung ibabalik niyo o hindi. At ibinalik mo yung sukli, ibig sabihin matapat kayong mga Muslim. Pagbaba daw ng imam, nanginig yung kanyang tuhod at tumulong yung kanyang luha. Ang sabi ng imam, sabi ng Muslim na yun, sabi niya, muntik kong ibenta ang aking pananampalataya sa kaunting halaga. Subhanallah. Naway, mga kapatid sa Islam, ang kwento na ito ay magbigay sa atin na tayo bilang isang Muslim ay hindi po tayo karaya. Kung tayo ay sila po yung mananagot, pero kapag ikaw na Muslim, ikaw yung mandadaya, mananagot ka sa Allah. Pananagutan mo yan sa iyong tagapaglikha. Never mong gagawin yan dahil haharap tayo sa ating tagapaglikha. At yung mga taong dinaya mo, haharap yan sa Allah. Sasabihin nila, ikaw fulana, dinaya mo ako sa ibang mundo. Sisingilin ka nila ngayon. Kapag sisingil ka, ano ibibigay mo? Hada wallahu alam wa sallallahu sallam ala nabiyina Muhammad. Maraming salamat po sa ibinigay ninyong oras. Naway ang napag-usapan po natin sa araw nito ay magbigay po ng aras about isa po sa atin. And I hope, inshallah, hindi po ito yung huling pag-uusap natin. Marami pa tayong pag-usapan patungkol po sa usaping muharramat, mga bagay na kung saan hindi masyadong binibigyan ng pahalaga at isa-isayin po natin sila. And then, inshallah, ay ipagpatuloy natin ito. If ever man na kayo ay may mga katanungan, pwede kayo magtaas ng inyong kamay at sagutin po natin sa abot nating mga kaya. At kung hindi naman, ay magtatanong po tayo sa mga mas nakakaalam. Yes po.